Kinabukasan, pasado 9:00 ay nagpunta na sila sa bahay noong sinasabi ni Mang Orly na si Ma'am Karina, isang biyudang naghahanap ng personal driver. Agad nag-doorbell si Mang Orly pagkarating sa gate. Makalipas siguro ang 2 minuto bago may nagbukas. Isang magandang dalaga na mga nasa edad 18 or 19 lang siguro. Naka-white floral duster lang ito pero maayos naman ang itsura ng damit. "Ano po yun?" tanong pa noon. Sabi naman ni Mang Orly, "Ako si Orly. Kilala ko ni Ma'am Karina. Narito ako para irekomenda itong pamangkin kong si Ricky bilang personal driver niya. Nagpapahanap kasi siya sa akin." "Ah, sige po. Tuloy po kayo. Tapos maupo muna kayo rito sa mga upuan sa hardin. Tatawagin ko lang si Ma'am Karina." Agad na nga tumuloy sina Mang Orly at Ricky sa loob ng gate. Tapos doon sila dumiretso ng pag-upo sa mga bakal na upuan sa may hardin. Tapos ang dalaga naman ay tumuloy na sa loob. Sabi ni Ricky, "Tio Orly, anak yun ni Ma'am Karina?" "Naku, hindi. Katulong niya yun. Yun na rin ang tagaluto." "Bakit? Kursunada mo? Ang ganda no?" "Opo, ang ganda. At ang laki." Nakangiting wika pa ni Ricky. Natawa naman si Mang Orly. Ilang minuto pa ay may nakita na si Ricky na isang babaeng papalapit. Malayong malayo sa inaakala niyang itsura ng magiging amo. Inisip niya kasi na matanda na at kulubot na ang balat. Pero hindi. Isang ginang na aakalaing nasa 40 pa lang ang edad ang papalapit sa kanila. Pinugan ang katawan at may perpektong kurba. Mahaba at alon-alon ang buhok. Nakasuot ng white silk night dress kaya humuhulma sa damit ang kurba ng katawan. Nasa likuran naman nakasunod ang dalagang nagpatuloy sa kanila. "Good morning po, Ma'am Karina." Pati pa ni Orly, yumuko din si Ricky at mahinang sinabi ang salitang, "Good morning po, ma'am." "Oh, Orly, kamusta? Anong atin?" Ma'am Karina, di ba nagpapahanap ka sa akin ng personal driver? Ire-recommend ako sana itong pamangkin ko. 5 taon na itong driver ng jeep sa Bataan. Maingat itong magmaneho. Hiling din siya sa stay-in at walang day off." Tinitigan ni Ma'am Karina si Ricky mula ulo hanggang paa. Tapos napangiti. "Talaga? Willing ka na walang day off?" "Opo ma'am, wala naman akong pamilyang naghihintay sa akin eh. Kaya ayos lang sa akin kung ganun." "Ilang taon ka na, iho?" 24 years old po ma'am." "Anong height mo?" 5'11 po ma'am." "Maganda ang tindig mo ha. Pwede ka nga maging model eh." "Okay, sige. Tanggap ka na." "Oh, eto Orly. Para sa referral fee mo." Wika ng ginang sabay abot ng 1,000 sa lalaki. Sabi naman ni Ricky, Ma'am, kukunin ko lang po ang bag ko kina Tio Orly. Iniwan ko muna roon eh. Hindi naman kasi ako sigurado na matatanggap agad, kaya hindi ko pa dinala." "Okay, sige. Huwag kang magtatagal ha. May lakad tayo mamayang mga 11:00. Kailangan na kita ngayon." "Opo, ma'am." Sagot naman ni Ricky at agad nang tumayo. Umalis na nga ang magtiyuhin para kunin ang mga damit ni Ricky. "Tiyo, salamat sa pag-offer mo sa akin ha kay Ma'am Karina." "Naku, hindi mo kailangan magpasalamat. Kita mo nga naka-sideline pa ako ng 1K. Pagkakuha ni Ricky ng kanyang bag, ay agad na siyang bumalik sa bahay ng magiging amo. Naroon pa si Ma'am Karina at ang dalaga sa may harding nakaupo lang.
Pinaupo ni Karina si Ricky sa isang upuan. Ricky, kaunting orientation muna tayo ha. Ang sahod mo ay 28,000 monthly. Walang exact overtime pay. Bahala na ako kung gusto kong magbigay dahil based din yon sa mga magiging lakad natin. Mas marami kasi ang araw na saglit lang naman tayo sa labas. Minsan naman ay may mga out of town trip ako, kaya hindi ko masabi. Basta wag mo na yon alalahanin. Hindi naman ako kuripot, basta maayos ang serbisyo at marunong ako tumapat. Ito nga pala si Nancy ang katulong ko rito. Siya rin ang tagaluto ng pagkain at tagalinis. Araw-araw siyang magluluto ng pagkain natin. Pero kung sakaling magutom ka at gusto mo ng ibang pagkain ay pwede ka naman magpaluto sa kanya. Hindi ka pwedeng umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. May nakahiwalay na bahay sa may likuran. Iyon ang maid's quarter. Pero dahil sa mag-isa lang naman ako rito sa malaking bahay, kaya dito ko na rin pinapatulog si Nancy. Ikaw ang papatulugin ko roon sa extension house. Nasa tabi rin naman noon ang aking garahe kaya madali mong malilinis ang mga sasakyan. Kung may iba ka pang concern ay pwede mong itanong kay Nancy o sa akin. Oh Nancy, ito si Ricky. Bago kong driver at makakasama natin dito sa bahay. Pakisamahan mo ng maayos ha? Opo ma'am. Sagot naman ng dalaga. Oh tara Ricky, dadalhin kita sa maid's quarter kung saan ka tutuloy. Sumunod na nga agad si Ricky sa kanyang amo. Nakita niya ang isang bungalow type house ang nasa likuran noong mansyon. Nakaparada sa harapan ang isang big bike na Ducati, isang tricycle, isang Chevrolet Cruze na kotse at isang Pajero. Muling nagsalita si Ma'am Karina. Yang mga sasakyan na yan ay aasikasuhin mo. Ang Pajero lang naman ang madalas natin gamitin. Pero kailangan mong paandarin kada makalawayang big bike, tricycle at kotse para hindi ma-stock up. Yang tricycle ang madalas mong gagamitin kapag mamamalengke kayo ni Nancy. Ma'am, bakit kayo bumili ng big bike? Nagmomotor po ba kayo? Naku, hindi. Pag-aari yan ng anak kong panganay. Nasa London siya ngayon. Nakapag-asawa ng foreigner at naroon na silang permanenteng naninirahan. Naroon din nga ang bunso kong anak na babae, si Micaela. Fashion model rin siya sa London kaya naroon siya. Halos 1 o 2 beses lang kung umuwi rito sa Pinas. O sige na, linisin mo muna itong Pajero dahil gagamitin natin yan mamaya. Saka mo na linisin yung ibang mga sasakyan kapag wala tayong lakad. Sige na, mag-settle in ka na muna sa kwarto at simulan mo na ang trabaho mo. Ito nga pala susi oh. Tapos kapag magpapaandar ka ng ibang sasakyan, kay Nancy mo na lang kunin ang susi. Malinaw ba? Yes ma'am, malinaw po. Sagot naman ni Ricky, tapos tinalikuran na siya ng magandang ginang. Pumasok na si Ricky doon sa bungalow house, mukhang bagong tayo lang din iyon dahil napakalinis at bagong pintura. Noong buksan niya ang CR sa dulo ng hallway, ay nakita niyang may 2 paliguan at 2 kubeta iyon. Parang intended talaga na patirihan sa maraming empleyado. 2 ang kwarto. Iyong isa ay may 2 double deck bed. Tapos iyong ikalawa ay 1 lang ang double deck. Kaya doon na siya pumasok. Ipinatong niya sa upper deck ang mga gamit at iba pang mga toiletries. Nagsuot na muna siya ng shorts at santo, saka lumabas na agad ng bahay para simulan ang paglilinis noong Pajero na gagamitin raw sa lakad ng kanyang amo. Agad niyang sinimulan ang paglilinis. Noong malapit na siyang matapos, ay nakita niya si Nancy na papalapit. May dalang tray, may lamang pitchel na may juice, baso at sandwich na naka-wrap sa wax paper. Ricky, magmerienda ka muna.
Nag-almusal ka na ba? Hindi pa kasi ako nagluluto ng para sa tanghalian dahil medyo masyado pang maaga. Kaya sandwich na muna ang kainin mo. Ayos lang, Nancy. Nag-almusal naman kami ni Tio bago kami pumunta rito kanina. Kaya hindi pa ako gutom. Kainin mo na rin muna itong sandwich habang mainit pa. Ako pa naman ang may gawa nito. Sige. Nahihiyang sagot pa ni Ricky at naghugas ng kamay bago lumapit sa dalaga. Iniabot ng dalaga ang naka-wrap na sandwich. Noong buksan iyon ni Ricky ay nagulat siya dahil ang palaman noon ay sliced ham, fried egg, lettuce, kamatis at white onion. Tapos, iyong dressing ay kulay puti. Mukhang mayonnaise pero masarap. May maliit na bottle din na iniabot sa kanya ang dilag. Hot sauce raw iyon. Unang kagat pa lang ni Ricky ay tila nagtwinkle na ang kanyang mga mata dahil sa sarap noon. Wow! Grabe! Ang sarap nito! Ngayon lang ako nakatikim ng sandwich na ganito kasarap. Mas masarap pa ito sa hamburger sa fast food eh. Wika ni Ricky. Abot tenga naman ang ngiti ng dalaga dahil sa kanyang papuri. Sabay sabing, Talaga? Nagustuhan mo? Hindi ka nagbibiro? Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Buong buhay ko ay ngayon lang ako nakatikim ng ganito eh. Mabuti at nagustuhan mo. E di ganyan palagi ang merienda na gagawin ko para sa iyo. Oo, hindi ako magsasawa rito. Kahit umaga, tanghali, gabi, ay ito lang ang kakainin ko. Naku, hindi yun pwede. Kasi palagi ring masarap ang pagkain pinapaluto ni Ma'am para sa regular meal. Kapag nakatikim ka noon ay siguradong magugustuhan mo rin yun. Talaga? Ayos na ayos pala rito. Siguradong tataba talaga ako nito. Sige Ricky, niiwan na kita ha. May mga gagawin pa ako sa loob. Wika ng dilag, sabay pinunasan ang gilid ng labi ni Ricky kung saan may mga nag-spill na mayonnaise. Salamat uli dito. The best ang gawa mo. Wika ni Ricky. Ngumiti lang ang dilag at umalis na para bumalik sa loob ng mansyon. Ang katulong na si Nancy ay 90 na taong gulang. Natagpuan ito ni Ma'am Karina na nagbebenta ng sampagita sa simbahan. Noong ito ay 15 years old pa lamang. Naawa ang ginang sa dalagita, kaya inalok ito na ampunin. Nalaman niyang nasa pangangalaga pala iyon ng stepmother na sugarol. Pinaghahanap buhay, tapos kukunin ang kinikita ng bata. Madalas pang pagutuman. Kaya naman walang pagdadalawang isip ang dalagita na sumama kay Ma'am Karina noong aluking ito na aampunin. At magmula noon ay doon na nanirahan si Nancy kay Ma'am Karina at nagsisilbi bilang kasambahay. Pero hindi naman alila ang turing ng ginang rito. Dahil kung ano ang kinakain ng ginang, iyon din ang sa dalaga. Madalas ring ito asama sa mga bakasyon at binibilhan ng mga mamahaling damit at gamit. Sa katunayan, may magandang cellphone ang dalaga na bili pa sa kanya ni Ma'am Karina. Dahil na rin sa namuhay na kasama ang mayamang amo, kaya lalong lumitaw ang taglay na ganda ng dalaga. Sa edad na 19, ay nasa 5'6" ang height nito. Katamtaman ang hubog ng katawan na may maliit na bewang. Pero may nagmamalaki namang kayamanan sa harapan. Idagdag pa sa ganda nito ay ang matangos na ilong, makipot na labi at cute na dimple. Ang balat naman nito ay makinis at maputi. Kaya walang makapagsasabi na ito ay kasambahay ng ginang. Dahil sa itsura at pananamit ay parang anak na nga ito ni Ma'am Karina.
Matapos maglinis ng sasakyan, ay agad nang naligo si Ricky. Nagsuot siya ng slacks na pantalon na pinaresan ng polo shirt na navy blue ang kulay. Nagsuot na rin siya ng leather shoes kaya formal na formal ang itsura niya. Idagdag pa ang kanyang buhok na neat ang gupit na nilagyan niya ng kaunting gel. Kaya naman masasabing crispy and neat ang itsura niya. Pinaandar niya na rin ang pajero at nagpa-familiarize sa mga functions ng mga boto nito. Makalipas ang 10 minuto ay nakita niyang naroon na sa unahan ang kanyang amo na si Ma'am Karina. Kinakawayan na siya na dalhin ang sasakyan sa harapan. Tumango siya at pinatakbo na ang sasakyan. Pagkarating sa tapat ay sumakay na si Ma'am Karina. Naroon naman si Nancy sa may gate, nagbubukas. Tara na! Nika ni Ma'am Karina, kaya agad nang pinatakbo ni Ricky ang sasakyan. Kabisado mo ba ang Maynila, yung mga lugar dito? Hindi, Ma'am eh. Sa katunayan yan, ikalawang punta ko pa lang rito at kakaluwas ko lang kahapon. Naku, ibig sabihin, gagawin mo akong navigator nito. O sige na, ituloy mo lang. Pagdating sa dulo, kaliwa tayo. Dire-diretso na yan hanggang makarating tayo sa Commonwealth Road. May kakausapin lang ako sa isang restaurant, tapos uwi na rin tayo agad ng bahay. Okay po, Ma'am. Magalang na sagot ni Ricky. Kahit medyo nangangapa sa pagmamaneho ng mamahaling sasakyan, ay naka-adjust naman agad si Ricky at naging successful ang trabaho niya sa araw na iyon. Makalipas ang 1 buwan na pagtatrabaho, ay medyo nasanay na siya sa lugar at sa pagiging tahimik ng amo kapag nasa biyahe sila. Isang araw, may lakad raw patungo ng Davao si Ma'am Karina. Kaya naman inihatid lang niya iyon sa airport tapos umuwi na rin siya kaagad. Ang sabi ay tatawag na lang kay Nancy kapag susunduin na siya muli sa airport. Hindi pa rin kasi sigurado kung aabutin siya ng 2 o 3 araw sa lakad sa Davao. Pagka-uwi ni Ricky sa mansyon, ay pinagbuksan lang siya ni Nancy ng gate, tapos nawala na bigla sa kaniyang paningin. Kahit nakaka-1 buwan na siya sa bahay ng amo, ay hindi pa rin sila nakakapag-usap ng sarili na ng dalagang si Nancy. Dahil tila takot ito sa amo na mahuli. Hindi maitatanggi ni Ricky na malaki ang pagkakagusto niya sa dalagang ito dahil maganda naman talaga iyon. At imposibleng may lalaking makakapagsabi na hindi iyon maganda. Kaya naman, gusto niya ring mapalapit rito. Lalo at ito lang ang maaari niyang makausap sa araw-araw. Maliban sa amo niya na kahit nakakasama, ay hindi naman nagsasalita. Sinubukan niya itong tawagin sa loob ng bahay pero hindi sumagot. Kaya naisipan niyang umikot sa bahagi ng swimming pool dahil baka naroon naglilinis. Ngunit noong makarating siya roon, ay nagulat siya noong makitang nasa swimming pool ang magandang dalaga. Naliligo at tanging 2 pirasong maliliit na tela lamang ang suot. Kulay puti na may floral design pa ang suot noon. Sabi niya naman, "Nice! Sarap ng ligo ah. Feel na feel kapag wala ang pusa." Sabi naman ng dilag, "Oo, kasi nagagalit si Ate Carrie kapag naliligo ako na ganito lang ang suot ko. Dapat daw white t-shirt at shorts ang suot ko kapag maliligo rito." Bakit naman? Sayang, ang ganda ng hubog ng katawan mo at pagiging makinis kung maliligo ka lang ng naka-t-shirt. Oo nga kaso wala naman akong magagawa. Kapag sinabi niya ay kailangan talaga sundin. Tara Ricky, sabayan mo akong maligo.
Para naman may kasama ako rito. Hindi naman ito malalaman ni ate. Teka, bakit nga pala Ate Kari na ang tawag mo? Ate Kari naman talaga ang tawag ko sa kanya dati pa. Kaso kapag may mga ka-meeting siya o may ibang tao rito, ay gusto niya ma'am ang tawag ko sa kanya. Sige na, magpalit ka na ng panligo para may kasama ako rito. Alangan naman nakapantalon ka ng slacks at polo shirt habang naliligo. Oo sige, bihis lang ako. Wika pa ni Ricky at nagtungo sa kwarto niya. Pagkabalik ay nakasuot na lang siya ng shorts at may nakabalabal na puting tuwalya sa katawan. Pagkalapag lang ng tuwalya sa isang upuan ay agad siyang nag-type dahil malalim naman ang swimming pool na iyon. Napatili naman ang dalaga sa gulat. Tapos dumiretso ng sisid si Ricky sa harapan ni Nancy. Saglit pa silang nagkatitigan, kaso naunang bumitaw si Ricky sa pagkakatitig sa mata ng dalaga dahil napababa ang tingin niya sa malulusog na kambal. Lumangoy naman bigla ang dalaga at iniwan siya. Nagpatuloy sila sa paglangoy na tila naghahabulan hanggang sasabihin ni Nancy, "May iwan na muna kita dyan, Ricky ha. Kukuha lang ako ng snacks natin. Nagluto ako ng french fries at fish fillet. Gusto kong imerienda iyon." Sabi naman Ricky, "Walang sandwich? Yung paborito ko." "Meron naman. Sige, igagawa kita." Nakangiting wika pa ng dalaga. Makalipas ang 15 minutes ay bumalik na iyon. Tapos nagsimula silang kumain. Matapos makakain ay muli silang naglunoy sa swimming pool. Nasa 1:00 na iyon pasado pero hindi pa naman sila nagugutom dahil marami nga silang nakahandang mga pika-pika na snacks. Noong mapagod sa paglangoy ay pareho silang nagpahinga sa bahagi ng pool na hanggang leeg nila ang tubig. Magkalapit ang kanilang mukha na nag-uusap hanggang sa may maisipang itanong ang dalaga. Ricky, may girlfriend ka ba sa inyo sa Bataan?" Sabi naman ni Ricky. "Bakit? May nakita ka bang tinatawagan ako sa phone maliban sa nanay ko?" "Wala." "Eh di wala." "Ito naman, namimiloso po pa. Gusto ko pa rin malaman na nagmumula sa'yo." "Bakit? Gusto mo bang malaman?" Tanong ni Ricky habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Sabi naman ng dalaga na nakalihis ang tingin, "Wala lang. Masama bang magtanong?" Sabi naman ni Ricky, "Eh bakit nga?" Hindi na sumagot ang dalaga. Kaya inilapit ni Ricky ang katawan niya sa dalaga at dahan-dahang tinawid ang distansya ng kanyang mga labi. Inakala niyang papalag iyon at itutulak siya pero hindi ginawa ng dalaga. Basta na lang iyon pumikit at nagpaubaya. Kaya naman itinuloy na nga ni Ricky ang kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na siyang mag-init. Gusto niya nang ituloy sa may mataas na level ang kanyang ginagawa. Kaya binulungan niya ang dalaga. "Tara sa kwarto ko." Wika niya noon, dahan-dahan siyang lumayo sa dalaga. Hindi pa rin nakapagsalita ang dalaga. Malamlam lang ang tingin ng mata pero sumunod naman noong hilahin na papaalis ng pool. Pagkarating sa kwarto ni Ricky ay sinimulan niya ang nais niyang gawin at nagpaubaya lang ang dalaga. Kaya naman mas lalo siyang natuwa. Nalaman niyang gusto rin pala siya ng tilag. Noong makatapos ay nanatili sila sa higaan at magkayakap. Sabi ng dalagang si Nancy, "Ricky, paano kung makabuo tayo sa ginawa natin?"
Ano naman? Binata naman ako at dalaga ka. Di pananagutan kita. Kung papayag si Ma'am Karina na dito pa rin tayo manatiling empleyado, di mas okay. Pero kung hindi naman, di aalis tayo rito. Marami naman akong pwedeng applyan na trabaho dahil sa marunong akong magmaneho. Dahil sa sinabi ni Ricky ay natuwa ang dalaga. Tumayo ito at sinuman uli ang bagay na iyon. Pero sa pagkakataong iyon ay siya na ang kumilos para mabigyan rin ng kaligayahan si Ricky. Nakatulog na sila pagkatapos noon at gabi na noong magising. Kinagabihan dahil sa wala ang amo, kaya doon si Ricky natulog sa kwarto ng dalaga at halos magdamag silang nagpakapagod at nagpuyat. Makalipas ang 3 araw ay tumawag na si Ma'am Karina. Hello Nancy, anong ginagawa mo? Nasa may poolside po ate, nagdidilig ng mga bulaklak. Mamayang 10:00 ang dating ko dyan ha, kaya maghanda na kayo ni Ricky para sunduin ako. Hindi ba yan umalis ng bahay? Hindi po ate, naglinis siya ng mga sasakyan, pati na ng mga big bike at tricycle po. Ganun pa? Mabuti naman. Sige na, maghanda na kayo sa pagpunta nyo ng airport. Okay po te. Sagot ng dalaga at pinatayan na siya ng amo ng tawag. Ayun my loves, awat muna tayo ha. Isa ring magandang kwento itong tungkol kay Sir Ricky. Kaya antabayanan nyo lang po ang karugtong nito ha. Hindi naman ito mahabang series. Bago matapos ang videong ito ay huwag makalimot mag-subscribe my loves ha. At mag-iwan ka na rin ng kaunting mensahe para sa akin. Para alam kong nakasama rin kita sa kwentong ito. Take care my loves ha. Bye bye!